Ang kasong ito ay naganap sa United Kingdom. Noong June 18, 2001. Si Danielle Sarah Jones ay ipinanganak, noong June 16, 1985 sa East London. Ang kanyang mga magulang, sina Linda, at Tony Jones. Siya ay pinalaki sa isang malapit na pamilya ng manggagawa. Masaya si Danielle sa isang ordinaryong pamumuhay, sa East Tilbury. Nang lumaki si Danielle, siya ay inilarawan bilang masiyahin. Ngunit ang mga nakakakilala sa kanya, inilarawan siya, bilang medyo mahiyain, at nakikitang walang tiwala sa sarili. Si Danielle ang bunso sa 3 magkakapatid. At sa kanyang teenage years, siya ay tulad ng marami sa kanyang mga kaedad. Mahilig siya sa pop music, at mahilig siya sa animals, partikular sa 2 niyang alagang koneho. Habang papalapit na siya sa pagtatapos ng kanyang mga taon sa pag-aaral, kailangang magdesisyon ni Danielle kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, ang kanyang layunin at pagnanais ay magtrabaho kasama ang mga bata. Ngunit tragically, ito ay hindi na kailanman darating. Noong June 18, 2001, nang ang isang 15 taong gulang na si Danielle ay umalis sa kanyang tahanan sa East Tilbury. At siya ay nagpaalam sa kanyang ina, sa mga sandaling iyon, siya ay papunta sa sakayan ng school bus ng paaralan. Tulad ng ginagawa niya, halos tuwing umaga, at wala namang kakaiba. Pagkatapos, bandang 2:30 PM ng hapon, ang paaralan ni Danielle ay gumawa ng isang nakaka-stress na tawag sa telepono sa kanyang mga magulang. Iniulat ng paaralan na hindi nagpakita si Danielle sa klase noong araw na iyon. Ang hindi maipaliwanag na pagliban nito ay talagang kakaiba. Si Danielle ay isang responsable at maagap na estudyante na hindi lumihis sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Alam ng kanyang pamilya na may nangyari sa kanya. Nabalot ng takot ang kanyang pamilya, at ang buong komunidad ay nagsimulang mag-alala. Matapos ang ilang oras na paghahanap, ay walang nakakita kay Danielle. Nagpa siya ang kanyang mga magulang na makipag-ugnayan sa pulisya. Habang tumatawag si Linda sa pulisya, ang ama ni Danielle na si Tony, ay pumunta sa bahay ng kanyang kapatid. Upang makita kung siya o ang kanyang asawang si Stuart, ay may alam kung nasaan si Danielle. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay sumilip si Tony sa bintana, at nakita niya, na may nakaset up sa sala, ilang mga kagamitan sa camera. Iniisip niya, na ito ay kakaiba, ngunit sa mga oras na iyon, ay mas nag-aalala siya, tungkol sa paghahanap sa kanyang anak na babae. Nang wala siyang matanggap na tugon, bumalik siya sa bahay, at hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis sa kanilang bahay. Upang simulan ang paghahanap kay Danielle. Ang sumunod na mga araw, ay naging mas mabigat na sa pakiramdam, ang walang humpay na paghahanap kay Danielle. Ang mga miyembro ng pamilya, kasama ang mga kaibigan, ay nagsanib puwersa, upang libutin ang lugar sa paghahanap, upang makita si Danielle. Ang ilan ay nagpupuyat sa istasyon ng tren, at umaasa na makita si Danielle. Ngunit sa gitna ng kanilang puspusan na paghahanap, mayroon silang napansin na kakaiba. Si Stuart Campbell, ay isang uncle ni Danielle. Si Stuart ay ikinasal sa kapatid ni Tony. Ang mga nakakakilala kay Stuart, ay inilarawan siya bilang isang komplikadong tao. Marami ang nagsasabi sa kanya na medyo mayabang. Ngunit, tila mabait lalo na sa mga batang babae. Ganyan ang pinapakita niya sa karamihan. Ngunit ang kanyang pabago-bago na ugali, ay nakakabahala. Sa loob ng pamilya ni Danielle, mga 18 buwan, bago mawala si Danielle, nagsimulang mapansin ng kanyang pamilya, na si Stuart ay nagkaroon ng kakaibang interes sa batang babae. Sinimulan niyang antayin si Danielle sa hintuan ng bus ng kanyang paaralan. Ipinagtapat ni Danielle sa kanyang ina, na nakita niyang kakaiba ito, at nakakalito, kung bakit gagawin ito ni Stuart. Madalas din siyang bumibisita sa kanilang bahay, at laging umuupo sa tabi ni Danielle. Nag-alala ang pamilya sa kanyang pag-uugali. At habang ang lahat ay hinahanap si Danielle, si Stuart ay tila walang pakialam, para sa kanyang pamangkin. At hindi man lang niya sinubok ang hanapin si Danielle. Ngunit nagpakita siya ng labis na interes, bago pa ito nawala. Dinala ng mga pulis ang mga aso, at nakuha nila ang pabango ni Danielle. At sa kanilang investigasyon, nagsimulang maglakad si Danielle patungo sa hintuan ng bus ng paaralan. Ngunit sa ilang mga punto, siya ay tumigil, at naglakad sa pabalik na direksyon.
Sa kawalan ng interes sa pagkawala ni Daniel na kanyang pamangkin, nabuo ang hinala sa kanya, hindi lamang sa mga miyembro ng pamilya, kundi pati na rin sa mga investigador. Kung saan mabilis silang nag-background check sa kanya. Natuklasan nila, na si Stewart ay may record ng paglapit sa mga batang babae sa mga lansangan. Nagbabalat kayo, bilang isang photographer, at dinadala sila sa kanyang tahanan. At natuklasan nila, na noong 1989, si Stewart ay binigyan ng 12 buwan na pagsuspend na sentensya, para sa isang malalim na nakakagambalang insidente. Siya ay may dinala na isang 14 na taong gulang na batang babae, sa kanyang tahanan, upang kunan ng larawan, habang nakasuot ng karate suit. At kinasuhan siya ng pagkot sa bata, at sa pagkuha ng mga maswang larawan. Ibinasura ang kasong matapos niyang aminin na kumuha siya ng bata, nang walang legal na pahintulot. At noong 1979, siya ay nahatulan ng tukot sa isang 16 na taong gulang na batang babae sa kalye. Isang pangyayari, na nagresulta sa 4 na taong sentensya sa kanya. Ang ama ni Daniel, sinabi na kilala ng pamilya si Stewart, ay nakulong na dati. Ngunit kinalimutan na nila, tungkol sa nakalipas niyang mga pagkakasala. Naniwala din sila na siya ay napatunayang hindi nagkasala. 3 araw pagkatapos ng pagkawala, naghinala ang pulisya na maaaring may pananagutan si Stewart. Gayunpaman, kailangan nila ng karagdagang ebidensya. Nababahala din ang mga pulis na maaaring buhay pa si Daniel, at ikinulong sa isang lugar, at tinago ni Stewart. Nag-aalala din sila na kausapin si Stewart, baka saktan niya ito. Ngunit 5 araw lamang pagkatapos ng pagkawala, inaresto si Stewart. At nang tanungin kung nasaan siya, sa panahong nawala si Daniel, nagbigay ng alibay si Stewart, at sinabing sa oras ng pagkawala ni Daniel, siya ay nasa isang DIY shop. Sinabi ni Stewart sa pulisya, na malapit siya kay Daniel, dahil nag-aalala siya para sa kanyang kapakanan. Si Daniel at ang kanyang mga magulang, ay nagkakaroon ng ilang pagtatalo, at kaya naging malapit siya kay Daniel, upang bigyan siya ng suporta. Walang sapat na ebidensya para hatulan si Stewart, sa anumang kaso. At kaya siya ay pinakawalan, at nanatiling nasa ilalim, ng pagbabantay. Ang pulis ay abala sa pagdating sa mga nakuhang ebidensya, mula sa kwarto ni Daniel. At sa loob ng kanyang kwarto, nakakita sila ng nakakagambalang bagay. Ang kanyang pencil case na pagmamay-ari ni Daniel, ay naglalaman ng ilang mga sulat. Isinulat sa kanya mula kay Stewart, at ang mga sulat na ito, ay hindi angkop. Ang una, "Hi Princess, hope you have a lovely holiday. Text me kapag nakabalik ka na, love, Stewart." Sabi nung pangalawa, "Hi Princess, kaso na-miss mo yung last note ko. Naisipan kong mag-pop ng isa pa, para malaman mo, na-miss ko na ang ngiti mo." Pagkatapos ay nalaman ng pulisya, na ang ibinigay na alibay ni Stewart, ay hindi tugma. Siya ay nagsinungaling tungkol sa kanyang kinaroroonan. At si Stewart ay inaresto muli. At sa pagkakataong ito, kakasuhan na siya. Pagkatapos ng maraming ebidensya na lumitaw, ang kanyang tahanan ay ginalugad, at ang kanyang attic. Natagpuan ng pulisya ang mga kagamitan sa kamera, na may mga larawan ng mga batang babae. Sa mga patakaran ng pelikula, ang mga batang babae na ito ay wala pa sa edad, at nakasuot lang ng damit panloob. Ang isang mahalagang ebidensya, ay ang isang text message, na ipinadala mula sa telepono ni Daniel, ilang sandali, matapos siyang mawala. Ang mensahe, "Hi Sto, salamat sa pagiging mabait, ikaw ang pinakamahusay, na tiyuhin kailanman. Sasabihin ko kay Mama, I'm so sorry, love you Lords, then, kiss." Ang mensaheng ito ay nagdulot ng hinala, dahil ang gamit ni Daniel sa pagte-text, ay maliliit na titik, hindi tulad ng mensaheng ito, na lahat ay nasa malalaking titik. Ang isa pang mahalagang bahagi ng ebidensya, ay ang data, na gamit ng mobile phone. Ito ay natuklasan, na parehong si Stewart, at Daniel, ay nasa loob ng linya ng isang solong phone mast. Noong ipinadala ang kahina-hinalang text mula sa mobile phone ni Daniel. Mahigpit na ipinahiwatig ng ebidensya, na ipinadala ni Stewart ang mensahe sa kanyang sarili, mula sa telepono ni Daniel. Sa pagtatangkang pagtakpan, ang kanyang ginawa. Si Stewart ang tumulong kay Daniel, iset up ang kanyang mobile phone, ilang oras bago siya mawala. At sa loob ng bahay ni Stewart,
may nakita silang papel. At sa papel na ito, ay ang password ni Daniel, sa kanyang mobile phone. Na nagpapaliwanag kung paano nakuha ni Stewart ang access dito. At pagkatapos ay natagpuan ng pulisya ang mga medyas na may dugo, sa bahay ni Stewart. At ang mga medyas na iyon, naglalaman ng DNA na tumutugma sa kanyang sarili at kay Daniel. Ang kanyang diary, ay nakuha rin mula sa tahanan ni Stewart. Na nagsiwalat ng nakakagambalang pagkahumaling, sa mga teenager na babae, partikular kay Daniel. Sa katunayan ang kanyang tala-arawan, ay halos eksklusibong nakatuon sa kanya. Ang mga ebidensyang nakolekta, nagpinta ng isang malalim na nakakabagabag na larawan ng akusado. Ito ay naging maliwanag, na ginawa ni Stewart ang hindi maiisip. Nalaman din, na 4 na buwan bago nawala si Daniel, nilapitan umano ni Stewart ang 2 batang babae sa gym. At nag-aalok siyang kunan sila ng litrato, at iniabot ang kanyang business card. Tiningnan din ng mga eksperto sa computer ang kanyang hard drive, at natuklasan nila na nag-download siya ng ilang larawan, mula sa ilang mga internet site. Ang mga larawang ito, ay tahasang kinasasangkutan ng mga bata. Nang maglaon, dumating din ang mga saksi, at sinabi, na may nakita silang akma sa paglalarawan ni Daniel, na nakikipag-usap sa isang lalaki, sa isang asol na van, sa araw ng kanyang pagkawala. At si Stewart ay nagmamay-ari ng isang asol na van. Sa lahat ng ebidensyang ito, si Stewart ay kinasuhan, sa pagkuha ng buhay ni Daniel. Alam ng pulis, na siya ang gumawa. Ngunit walang katawan, o sandata ang natagpuan. Si Stewart ay mahigpit, na tinanggi ang paggawa ng anumang bagay kay Daniel, at sinabi sa pulisya, na wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit napakadami ng ebidensya. Pagkatapos ng 2 buwang paglilitis, si Stewart Campbell, ay napatunayang nagkasala. Inihatid ng hurado ang hatol batay sa ipinakitang ebidensya, sa panahon ng paglilitis. Hindi makapagbigay si Stewart ng anumang makabuluhang pagtanggi. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa ginawa niya kay Daniel Jones. At karagdagang 10 taon, para sa Sa buong paglilitis, patuloy na idiniin ni Stewart, siya ay inosente. Sa isang mahalagang desisyon, ay ipinasa ng korte, ang isang minimum na termino, ng 20 taon sa likod ng kulungan. Bago pa man siya maisaalang-alang para sa parol. Ang kanilang paghatol ay epektibong nangangahulugan, na si Stewart ay mananatiling nakakulong, hanggang sa hindi bababa sa November, ng 2022. At nang siya ay umabot sa edad na 64 years old, binigyan ng pulisya si Stewart ng hindi mabilang na mga pagkakataon. Para sabihin ang katotohanan, o kahit kluman lang, kung saan nakatago ang katawan ni Daniel. Ngunit sa halip, nagpatuloy siya sa pagsisinungaling, at sinabi sa mga investigador na siya ay inosente. Noong 2019, sinabi ng ina ni Daniel na si Linda Jones, na ayaw niyang palayain si Stewart, maliban na lang kung sasabihin niya kung nasaan ang katawan ni Daniel. Ngunit tumanggi si Stewart, kahit habang siya ay nakakulong. Ang paghihirap ng pamilya ni Daniel, ay wala ring katapusan. Matapos niyang hayaan ang pamilya ni Daniel, na umasa sa wala. Hindi niya inamin, kung ano ang ginawa niya kay Daniel, o kung saan niya tinago ang katawan nito. Desperado na ang pamilya ni Daniel, kaya nag-request sila, na muling hanapin ang katawan nito. Noong 2005, ang mga senior detective ay nangakong ipagpapatuloy, ang kanilang paghahanap sa kanyang katawan. Sinabi nila na hindi sila susoko. Noong May ng 2017, ipinagpatuloy ng Essex at Kent Police, ang kanilang paghahanap sa rock. Pagkatapos makatanggap ng bagong impormasyon. Ngunit nakakalungkot, wala pa rin silang nakita. Sa panahon ng paghahanap na ito noong 2023, ginanap ang parol na pagdinig ni Stewart Campbell. At sa kabutihang palad, ay hindi ito natuloy. Salamat sa isang batas, na kilala bilang, Batas ni Helen. Na pinangalan, sa isang biktima ng na pinangalan ng Helen Mokot. Layunin ng batas, na pigilan ang parol para sa mga tao, na tumangging ibunyag, ang lokasyon ng katawan ng kanilang biktima. Ang kapatid ni Stewart na si Alex, ay nagsulat ng isang libro, na pinamagatang My Brother, The Sinabi ni Alex, hindi ako sang-ayon na dapat palayain ang aking kapatid, hanggat hindi niya sinasabi, ang ginawa niya sa katawan ni Daniel Jones. Ang kanyang mga magulang ay nabuhay na parang nasa impyerno.
hindi sila kailanman nagkaroon ng pag-amin, kapag nag-uusap sila ng kanyang kapatid. Sabi ni Alex, tigilan mo na ang pagiging halimaw. Bakit hindi ka kumilos bilang isang tao? Kahit na ang mga masamang tao ay maaaring magsabi, ng I'm sorry. Sa gitna ng matinding kalungkutan na ito, natagpuan ni Linda at Tony, ang isang maliit na kasiyahan, sa kanilang pagbisita sa isang memorial garden sa paaralan ni Daniel. Ngunit ang sakit ng hindi malaman kung saan nakapatong ang katawan ni Daniel, ay isang pahirap na walang katumbas. Ang eksaktong nangyari kay Daniel, ay hindi malinaw. Marami ang nag-iisip, na ang dahilan ni Stuart, para hindi sabihin ang kanyang ginawa kay Daniel, ay dahil sa paraan ng ginawa niya sa katawan nito. Marami ang nag-aakala, na ang mga sagot ay maaaring nakakatakot. Gayunpaman, umaasa ang kanyang mga magulang na balang araw, gagawin ni Stuart ang tama, at hayaan silang bigyan, ng maayos na libing ang kanilang anak. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.